Makakaupo na po tayo at ngayon po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat po ng tao ay mayroong mga bakas sa buhay. Marahil ito ay bakas ng iyong pagkatao, marahil bakas ng iyong lumipas sa iyong nakaraan, o di kaya naman literal na bakas sa iyong katawan. Ako po ay mayroon din pong bakas sa katawan. Kung ako'y mag-ubad po rito, mapapansin ninyo sa aking kanang balikat, may bakas po dyan. So, may harapan ay namumuti at sa likod ay mayroong nangingitim na may konting balahibo. Yun po ay bakas ng pagkasunog ng lugaw. Dahil yung aking ate, no, ako'y maliit pa raw, eh mayroon siyang kinaharap na bisitang naliligaw sa kanya. Ako naman, umiiyak daw dahil nagugutom. Nainis yung aking ate, si ate tate, ngayon ay imaw na. Kinuha niya yung kaldero na kumukulong lugaw, ibinagsak doon sa harapan ko, at tumila po yung lugaw, napunta rito sa buong katawan ko. Namuti po, hindi siya sunog na nahihitim ko, namuti. Nalaswa sa Bisaya pa. At may dito naman sa aking kabilang susurin, dibdib ko, mayroon din akong bakas dito na nakaambok na pila dahil ito ay bakas ng ngipin ng aking kaaway nung ako po'y pagtulungan ng 7 hanggang 8 katao doon sa trabaho namin ni Brad Felix sa United Parañaque. Pinagtulungan nila ako, hindi nila umakayanan, dinagan ng kinagat ito at binatak na sumisigaw na parang hayop na talagang binatak yan. At dahil sa malakas din akong manuntog, nakawala. May bakas ako dyan. So, ibig sabihin, mayroong palatandaan. At mayroon din akong bakas sa ating braso, kanan. Tattoo naman. Dahil itong tattoo na ito, talagang pinakabit ko ito na kabayo, ibig sabihin malakas, dahil nabugbog naman ako sa Pomolon, pinagtulungan ako ng mga anak ng pulis. Ngayon, tinatak ko yan para patunayan na gagantihan ko sila isa-isa. At nangyari ngayon, pagbabalik ng lawin ang sabi nila. So, bali, itong bakas kong ito, ngayon ay hindi may pagmamalaki. Ito po ay nakakahiya. Marahil kayo din, may mga bakas din kayo na maaaring magpaalala kung sino kayo sa mga nakaraan. Ngunit ang lahat ng bakas na yan ay hindi natin may pagmamalaki. Bilang Kristiyano, ang pinaka magandang bakas na ama natin may pagmamalaki ay ang ating bakas sa pagsunod kay Kristo bilang mga mananampalataya. Si Pablo, mayroon din siyang bakas sa kanyang katawan at yan ay sinabi niya, bagamat hindi pa ito ang ating text, gusto kong basahin ang Galatians chapter 6 verse 17 nang sabi ni Apostol Pablo, Galatians chapter 6 verse 17, ganito ang pagkakasabi, buhat na yon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Kristo. Sa mga si Pablo po ay talagang mayroon siyang tanda o mayroon siyang pilat o bakas ng kanyang pagsunod kay Kristo. At isa sa mga tanda na ito na physical na makikita natin ay sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 25. Ganito ang kanyang pagtotoo. 2 Corinthians 11:23, sabi niya, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo
minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabing ako'y nasa laot. Ito yung sinasabi ni Pablo na mga bakas ng kanyang pagdurusa, pagsakripisyo dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Ngunit hindi yan ang tinutukoy kong bakas na dapat nating taglayin bilang isang Kristiyano. Dahil marahil hindi natin mangyayari sa buhay natin ito. Ngunit ang banal na kasulatan ay magtuturo sa atin kung ano yung bakas na dapat makita sa atin na maaari natin may pagmalaki hindi sa tao kundi sa Diyos na isang totoong bakas ng isang totoong Kristiyano. Gusto ko kayong dalhin sa ating banal na kasulatan sa unang Pedro, kabalating 2. Now, tinalakay natin ang 1 Peter na ilang buwan na ngayon. At tayo ngayon ay nasa chapter 2, verse 21 to 25 na ating pong pamamagatan, mga bakas ng pagsunod kay Kristo. 1 Peter chapter 2, verse 21 to 25. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Ano pong bakasyon? Pagdurusa. Pagdurusa. Verse 22, siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. At dito po sa ating binasa, ito'y magbibigay sa atin ng kaunawaan, kaalaman, kung tayo po ay nagtataglay ng bakas. Bakas ng ating pagsunod kay Kristo. Mayroon pong 4 na bakas ang dapat makita natin sa ating buhay kung ito nga ba ay nangyayari. Pero bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, tunay Lord na kami po yung mga Kristiyano, sang-ayon po sa iyo pong salita na sino mang sumampalataya kay Kristo at mag-commit ng kanyang buhay, kaluluwa na ipailalim sa kanya pong katarungan at katwiran, tunay, Panginoon, ayon sa iyong pangako, sila'y iyong tinubos at magiging isang anak ninyo, at hindi lamang anak, kundi isang totoong alagad ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Dalangin namin, Panginoon, na kung wala man kaming physical na marka o bakas sa aming pong pangangatawan bilang pagdurusa sa pagsunod kay Kristo, nawa makita namin sa aming pong buhay ang mga bakas na ito upang sa ganon, Panginoon, ay malam namin ang aming katayuan at kalagayan at tunay nga po na kami po'y mga tagasunod ni Kristo. Ang lahat ng ito'y samang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Natanda natin dito na sinabi po sa verse 20, ang pagdurusa alang-alang sa pagsunod kay Kristo, ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. At tayo tinawag na magdusa bilang pagsunod natin sa kanyang yapak. Okay? Itong tinuturo sa ating sipi na mayroong 4 na tatak o bakas ng pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya tignan natin ang ating sarili. Taglay ba natin ang 4 na bakas na ito? Unang-una pong bakas na ipinapakita sa atin dito sa ating teksto ay ang bakas po ng pagsakripisyo. Ang bakas ng pagsakripisyo. Ang ating titignan dito, paano nagsakripisyo si Kristo at para saan ang sakripisyong ito na siyang dapat nating tularan. 3 bagay po.
Ang sabi po sa verse 21, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sapagkat ito pong bakas na ito ay na kay Kristo, at kung tayo po'y Kristiyano, dapat yumayapak tayo o ating nasusundan na makamit natin ang bakas na ito. Unang-una ay ang sakripisyo. Now, tingnan natin sa tatlong bagay. Una, ang totoong pagsakripisyo ay hindi dapat ito ikinabibigat ng loob sa atin. Kung tayo po ay mayroong pagsakripisyo dahil tayo po ay Kristiyano, hindi dapat ito pabigat sa atin. Gaya po ng pagsakripisyo ni Kristo, hindi po naging pabigat sa Kanya na siya po ay magdusa, alipustahin at siraan at hatulan na siya yung kriminal at kastiguhin, paluin, bugbugin, at siya po ay pinarusahan, ipinako sa krus. Yan po ay Kanya pong taos-pusong tinanggap alang-alang sa atin. Yan ay ginawa ni Kristo, hindi para sa Kanyang sarili. Ito ay isang sakripisyong ginawa ni Kristo bilang isang kaloob sa atin na kung hindi siya magsakripisyo, kailanman hindi po tayo maliligtas sa ating pong buhay. Kaya po ang pagsakripisyo natin bilang Kristiyano, hindi ito basta lamang dumating sa atin, kundi ito po ay kaloob sa atin. Sapagkat dito tayo tinawag. Ang pananampalataya po ay kaloob sa atin ng Diyos sa sandaling tayo nakikinig ng Kanyang salita. At kapag tayo tumanggap ng pananampalataya mula sa Kanyang salita, alam natin ang Banal na Espiritu kumikilo sa atin para tayo ipanganak na muli, nang sa ganun tayo makasampalatayang gusto sa Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas. Ang ating pananampalataya, kung wala pong pagbabago ng Espiritu, hindi po yung totoo makapagliligtas. Kailangan ipanganak ka muna muli nang sa ganun matanggap mo ang totoong pananampalataya kay Jesus. At sa sandali kayo sumampalataya kay Jesus, ikaw po ay naging Kristiyano at tagasunod ni Kristo. At dahil di kayo tagasunod, kakambal ng ating pananampalataya ay ang ating pagdurusa din naman. Sapagkat iniwan tayo ng halimbawa na siya natin dapat lakaran. Tingnan yung sabi sa Philippians chapter 1 verse 29. Ang sabi po rito, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nakita nyo, kakambal po ng ating saving faith ang atin namang sakripisyong halimbawa nang makita ng lahat ng tao na tayo nga po ay totoong Kristiyano. Mayroon pong bakas ng sakripisyo. At ang pagsakripisyo ni Kristo ay hindi para sa Kanyang sarili. Hindi para sa atin. Sa makatwid, kung tayo din naman ay nagsakripisyo, ito hindi rin para sa atin, kundi para sa mga nakakakita sa atin. Para sa atin. Hindi ang sabi ng tungkol kay Kristo, Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. Ang sabi po diyan, ito po ay 800 taon bago pa lamang dumating si Kristo na pinanganak. Okay? So nauna na po ang katotohanan ito, hindi pa ipinapanganak si Kristo 800 years pa before. Pero mayroon nang sinabi ng Biblia. Sabi sa verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng Kanyang latay ay gumaling tayo. Ano po sinasabi dyan? Yung sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi po para sa Kanyang sarili, kundi ito para sa atin. Kung hindi niya ito ginawa, walang sino mang maaring maligtas at makalaya sa tiyak na kaparusahan ng kasalanan. Kaya ang pagsakripisyo ni Kristo ay para sa atin.
Ang atin din naman pagsakripisyo ngayon bilang Kristiyano, marami tayong sakripisyo. Okay? Sa ating pong bahay, may sakripisyo tayo. Minsan iiwanan natin yung mga ayaw sumama sa atin. Sinasakripisyo natin ang oras para tayo ay sumamba sa Diyos. Sinasakripisyo natin yung kaluwagan natin, yung leisure natin, or pleasure natin sa buhay sa bahay, para maipakita natin na espesyal po ang araw ng pagsamba. Ng araw ng pagsamba, nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Mas mahalaga kaysa makipagtagpo tayo sa ating magulang, sa ating paryentes, sa ating kaibigan, sa ating barkada. Then you have to sacrifice that. Kailangan natin isakripisyo yun. At makikita nila. Kung hindi natin magawa magsakripisyo, bulaan po ang sakripisyo ni Kristo. Dahil yun ang ating dapat tuladan. Ginawa ni Kristo ang iwan ng langit, nagkatawang tao, nakakahiya. Maging isang tao at alipin ng mga tao, mamatay sa krus, alang-alang sa iyo, tapos tayo hindi natin maibalik sa Kanya yon. Kaya ang bakas po ng isang Kristiyano, yung pagsasakripisyo natin. Hindi po yung mga bakas sa katawan. Maring mayroon pong sugat dahil may nagalit sa iyo, nainis sa iyo dahil sobra kang masunurin sa Panginoon, eh maaaring may mangyayari gano'n. Ngayon, alam natin na kapag tayo pinagsakripisyo alang-alang kay Kristo, marami pong magagalit sa iyo. Marami pong lolayo sa iyo, mismo kamag-anak, no? Kaya nga sabi ko sa inyo sa ating oversight, may pagkakaiba ba ang iyong panampalataya ngayon kaysa yung una? Marami nagsabi, wala po, wala. Ibig sabihin, hindi makita ng mga magulang mo ang kaibahan mo ng pagmamahal sa kanila kaysa Diyos. Kailangan mo mayroong pagkakaiba. Nakikita. Yun po sa pamagitan ng sakripisyo. At kung ikaw naman ay nagdurusa, nasasaktan ka sa mga sinasabi ng iyong mga kamag-anakan, nauluwa ni Kristo yun. Sapagkat, bago may masaktan, siya muna ang nasaktan. Alam natin si Kristo, hindi paniniwalaan mismo ni Maria, yung kanyang ina, na nag-anak sa kanya. Dumating ang panahon na hindi naniniwala si Maria sa kanya. Pinatigil si Kristo para mangaral. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, yung nanay mo, ina mo nandiyan sa labas. Pinahinto ka, pinatitigil. Ang sabi ni Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Yung mga nakikinig at nagsasagawa ng aking salita. Sa malaking sakripisyo po yun. Kaya kung kayo'y nagdurusa ngayon as Christian, huwag kayong maawa sa inyong sarili. Huwag kayong maghihinakit. Alam ni Kristo ang niladanas nyo. Hebrews chapter 4, verse 15. Ganito ang sabi. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Alam natin niya. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayun may walang kasalanan. Eh, huwag ko sabihin, hindi nitindihan ng Diyos yung aking naramdaman, yung hirap ko. Kung kailan ako naging mananampalataya, naging tapat ako sa Kanya, ang dami ko mga kaaway ngayon. I-sacrifice mo, huwag kang sumuko, dahil yun ang tanging lamang paraan para sila ay mahulog sa totoong katotohanan na nakikita sa iyo. Diba? Pag pinatay mo apoy, hindi mo dapat palakihin o tingnan ng apoy. Dapat patay mo sa magitan ng palamig sa tubig. Minsan yung ating panampalataya, hindi natin napapaglaban dahil ayaw natin magsakripisyo. Pero ito yung calling sa atin. Calling natin to sacrifice for Christ's sake. Para naman sa iba, para sa limarigtas. Ito po ay calling natin. Hindi lamang tayo pinagkalooban ng panampalataya to be saved, but also to sacrifice. Magtiis tayo. Yan talagang buhay ng Kristiyano. Pagtitiis, alang-alang kay Kristo at alang-alang sa mga nabubulagan sa katotohanan. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon,
ginagawa natin ang lahat. At ito ay biyaya. Kapag ginagawa mo yung pagsakripisyo, hindi ito dahil sa kakayanan mo, kundi ito'y biyaya ng Diyos na makayanan mo. Biyaya ng Diyos na makayanan mo. Ngayon, kung tumatanggi tayo sa sakripisyo, wala yung biyaya. Wala yung biyaya. Yung unang yun na tinanggihan mo, tatanggihan mo ang lahat ng sakripisyong darating sa buhay. Once tinanggap mo ang sakripisyo sa una, biyaya ng Diyos na makakayanan mo gaano mong kabigat na sakripisyong darating sa buhay mo. Mga kapatid, ang sabi sa ni Pablo, Philippians 1:21, o ating babalikan yung Philippians 1:21. Ano pong pagkakasabi doon? Philippians 1:21, ang sabi ni Pablo, bilang pagsakripisyo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng buhay ni Pablo para kay Kristo. Sinasacrifice niya. Mamatay man siya, sabi niya, at ang mamatay ay pakinabang. Sa English po, for to me to live is Christ and to die is gain. Wala kang lugi. Ang lugi, alam nyo, yung umiiwas tayo na maging isang magandang patutuo sa ating pamilya, sa ating mga anak. Ayaw nating ma-offend yung ating mga anak, kaya nakikiisa tayo, nagipag-compromise tayo sa kanilang gusto. But hindi yan po yan ang sinasabi. Dapat bilang Kristiyano, hindi ka nabubuhay nag-iisa sa iyong sarili. Dapat nabubuhay ka dahil kay Kristo. Romans chapter 14, verse 7 to 8. Context dito ay tungkol sa mga pagkain na Christian liberty. Pero ang sabi sa verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Now, if you are Christ, if you are Christian, buhay mo ngayon ay kay Kristo, hindi na sa iyong sarili. 1 Corinthians 6:19 and 20, di ba? Hindi na ito ang pag-aari ng sarili mo. Ang pag-aari na yan ay sa Diyos. So therefore, glorify God in your body. Ang sabi dito, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang mamamatay o namamatay sa kanyang sarili. Hindi nasasayang. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya mabuhay man kung tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Yan ang buhay ng Kristiyano. Hindi nasasayang yung ating pagdurusa, yung ating sakripisyo. Maging sa kamatayan, hindi pa rin nasasayang. Dahil ito ang bakas ng isang Kristiyano. Sakripisyo. Dahil ikalawang bakas ay ang bakas ng pagkauliran. Pagkauliran. Verse 22 to 23 sa ating text. 1 Peter chapter 2, verse 22 to 23. Ganito sabi, siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol na may katarungan. Pasado mo tayo dito? Kapag may nagalit sa atin, nakaka-fuse. Yeah? Pagka may naminta sa atin, kakamali ka. Itong ginawa ko. Lagi natin ikinakatwiran at ating dinidipisan, depensahan ang ating sarili. Pero, hindi tayo nagiging magandang uliran o example bilang isang Kristiyano. Si Kristo ang ating numero 1 ulirang halimbawa. Tinawag tayo ng Diyos upang yumapak sa bakas ni Kristo bilang uliran at yan ang sinabi sa verse 22. Now, bilang uliran, tingnan natin ang 4 na bagay. No? Pag sinabi pong uliran, ano ibig sabihin nun? A model. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang isang taong yan, o isang bagay ay malinis. Walang kapintasan. O di kaya, siya ay tapat. So, ang isang Kristiyano na tinubos ni Kristo, biyaya sa kanya na siya maging uliran. Biyaya sa atin na hindi tayo sinless, hindi tayo dapat maging sinless dahil makasalanan pa rin tayo, pero blameless. Uliran.
wala pong kapintasan. So, una, tulad ni Kristo, nung siya ay bugbugin, nung siya'y paratangan ng kasinungalingan, nung siya ay hamunin, halos sigawan siya sa mukha at ang laway ni Pilato ay tumatasik sa kanyang mukha, na talaga namang intimidating para sa atin, hindi ba? Kahamon-hamon ka talaga, mainis ka talaga. Pero ang sabi sa ating text, ni walang lumabas na pandaraya sa bibig ni Christ. Sabi sa verse 22, siya hindi nagkasala at walang matagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Alam niyo, minsan yung ating pangangatwiran, kailangan memoryahin natin kung ano yung kakatwiran natin dahil kung hindi natin memoryahin, lalabas talagang sinungaling tayo. Di ba? Kaya tayo nangangatwiran dahil meron tayong tinatago. Ayaw natin sabihin ito totoo. Pero kung hindi tayo nangangatwiran, sasabihin natin, sorry po, talagang nagawa ko yun. Pero kung marami kang, hindi, ganito yun eh. Hindi ganun si Christ. Pinaratangan siya, hindi naman totoo, bakit siya magreklamo? Yan yung katwiran ng tiya ko eh. Auntie. Sabi niya, kapag kayo ay pinaratangan, kayo gagatit. Bakit? Hindi naman totoo eh. Alam mo hindi totoo. Ba't ka magalit? At kung totoo naman, huwag ka rin magalit dahil totoo naman talaga. So, huwag ka magalit. Yung pumong na rito, uliran si Christ sapagkat hindi man lang siya makitaan ng pandaraya sa kanyang bibig. At ikalawa, inaalipusta siya pero hindi siya tumanti. Verse 22, siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. 23, nang siya'y alipustahin, hindi siya tumanti. Yan po yung pagkamodelo ng Panginoon. At yun din ang nais niya na lakaran natin, taglayin natin ang bakas na yan sa ating buhay Kristyano. Na sa ating mga bibig, hindi din tayo gumaganti kahit na ikaw ay naapi. Pero alam naman natin, meron talagang pagkakataon na dapat tayo lumaban sa hukuman. Hindi gumanti, hindi ilalagay sa ating kamay ang batas. Kundi mayroon tayong proseso dyan. Di ba? Pero ang ibig sabihin dito, kung dahil sa ikaw Kristiyano, inalimura ka, pinaratangan ka ng kasinungalingan, maaaring sinabing magnanakaw ka, well, hindi ka hayaan natin ang batas ang siyang mag-imbestiga. Pero si Christ, yan. Kaso lang, yung batas noon, one-sided lang. Yung panahon ni Pilato. Si Pilato, bagamat alam niya walang kasalanan si Christ, pero mas pinanigan niya ang majority, siya lang siguro ng majority, ipako sa krus! Ipako sa krus! Si Pilato, siya na yung pinakaduwag sa kanyang posisyon, hindi niya mapanindigan ang kanyang paniniwala na si Christ ay walang kasalanan, kundi sinunod niya kung hindi ko ka ng marami. At yan yung nangyari sa ating panahon, sa ating gobyerno, isa. At ikatlo, mapapansin natin, hindi siya gumanti at hindi rin siya nagbanta. Hindi siya nagbanta. Ang sabi sa verse 23, doon sa kalagitnaan, nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Ako, kung ako nakawala sa krus, pantay kayo. Diba? Pero tayo, pag ako nakalaya dito, tumangga ka. Mga kapatid, tayo po ay di perfectong tao. Maaaring tayo nakakagawa ng gano'n. Sige, sabihin mo sa akin lahat. Sabihin mo sa kanya lahat. Gusto mo balikan sa akin, pero puwi daw ka pa sa bahay. Yan rin yan. Diba? Gano'n? Kasi Christ never lumabas sa kanyang labi. Sa halik, ano pong kanyang ginawa ni Christ? Kundi, sa verse 23, sabi ulit, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ang ating buhay sa mundong ito, kahit sabihin natin, pairari ng katarungan, pero bulag pa rin ang katarungan sa atin.
No? Sabi nila, ang katarungan ay bulag, justice is blind. Ang sabi nila, ibig sabihin, wala daw kinikilingan. Pero mali eh. Kaya nga siya bulag dahil kinikilingan yung yung kasalanan at pinaparusahan yung walang kasalanan. Pero, mayroong isang dakilang justice na makatarungan. Kaya si Kristo, hindi niya ginawa ang mandaya sa kanyang bibig, hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta, kundi ipinaubayan sa Panginoon. At yun ang dapat natin makita. Isipin natin sa natin, paano natin pinagtatanggol ang ating sarili sa mga paratang ng iba? Talagang pinipilit natin tayo yung ating pangalan, no? Huwag mong sirain yung dangal ko. Pero si Christ, God, Diyos siya ng katawang tao, hinamak siya ng tao, pero hindi na kailanman ginawa ang magiganti. Hinahayaan niya na ang Diyos ang magiganti ng lahat. Nawa, ito rin maging bakas natin. Hindi ko alam, baka darating itong mga araw na ito, may mangyayari sa inyo na kayo ay paratangan. Hamunin ang inyong pagiging Kristyano. Nawa, makita pa rin sa atin ang bakas ng pagka-uliran. So una, bakas ng sakripisyo, bakas ng pagka-uliran, at ikatlong bakas na dapat makita at makuha natin ay ang bakas ng pagbabata. Pagbabata po, ang ibig sabihin ay pagtitiis, pag-ako ng pagbabata. Verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Now, ito po kadalasan ginagamit ng mga Kristiyano, yung sabi ron, dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kinukuha yan out of context para gawing doktrina na kapag ikaw ay na-pray over, pagagaling ka ng Diyos, dahil sa kanyang sugat, gagaling ka sa katawan. No, hindi po yan ang context dyan. Kundi ang context dyan, yung kagalingan, dahil sa kanyang sugat, kagalingan ibig sabihin, kapatawaran ng ating kaluluwa. Kaluluwa natin ay sugatan ng sugat na walang kagalingan. At dahil dyan, si Kristo ang umako ng sugat na yun, upang ang ating sugat na walang kapatawaran, siya ang aako. Pero hindi po yan physical na ginagamit ng maraming born again, kaya mayroong healing. Pero naniniwala ako na ang Diyos nagpapagaling pa rin. Pero hindi sa paraan ng tao. Hindi sa gustuhan ng tao. Tingnan natin na talaki kanina sa ating Sunday school na ang Diyos ay hindi nagpapalipin ng means. Okay? Gumagamit siya ng higit pa sa paraan at salungat sa paraan. Pero ang sinasabi dyan, ang modelo dyan, ang bakas na dapat nating makamit ay ang pagbabata. Maraming Tagalog yan. Hindi ko paano yung Tagalog yan. Ibig sabihin yung pagdurusa ni Kristo dahil sa kapakanan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kailangan siyang mamatay sa krus, tanggapin ang lahat ng parusa kahit awang kasinungalingan, alang-alang sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya sa Kanya na Diyos na katawang tao, namatay, nalibing at muling nabuhay. Ito yung sa Philippians chapter 2 verse 8, di ba yun ang sinasabi? Being found in appearance as a man, sabi dyan, palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Binata niya lahat ng ito. Inako niya, tinanggap niya lahat ito alang-alang sa mga makasalanang tulad natin. Kaya nga, sa pamamagitan ng patunay ng kanyang latay,
eh mayroon tayong kapatawaran kaligtasan, hindi yung kagalingan pisikal. Bagamat, maaaring tayong pagalingin ng Diyos sa pisikal, pero ang context dyan ay kagalingan ng kaparusahan ng ating kasalanan. Kaya nga si Kristo ay nagbata, hindi para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa atin. Ang sabi nga po sa ating text, sa verse 24, sa unang pangusap ng verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Anong sabi? Siya mismo nagdala. Kinusa niya na siya po'y magbata, magtiis, umako nung bigat, nung kasalanan natin, na dapat tayo mamatay sa krus, inako, binata ni Kristo, upang hindi tayo parusahan, kundi siya mismo ang parusahan nung kasalanan ito, nalibing siya, dinala niyang kasalanan niya doon sa impyerno, at muli siyang nabuhay, patunay na hindi siya kailanman mahawakan ng impyerno. At ang sino mang sumampalataya sa kanyang muling pagkabuhay, mayroon siyang tiyak na kapatawaran ng kanyang kasalanan. Inako ni Kristo. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Para sa atin. Bakit po? Bakit ginawa ni Kristo yun? Upang tayo din naman ay mamatay sa ating kasalanan. Mamatay sa kasalanan. Now, alam kong medyo mahirap yun. Alam naman natin ibig sabihin kamatayan? Mamatay? Hiwalay. Masiparate. Kaya yung mamatay tayo sa ating kasalanan, ibig sabihin, dapat ma-separate na tayo sa ating kasalanan. Yun ang layunin ni Kristo na binata niya ang parusa ng kasalanan upang tayo mahiwalay sa kasalanang magdadala sa atin sa kapamagan sa impyerno. Kaya yun po ibig sabihin dyan. Nang sa ganon, kapag tayo po hiwalay sa parusa ng kasalanan, sa biyaya ng Diyos, magagawa natin magbagong buhay. Magagawa natin magbagong buhay. Hanggat hindi ka naiwalay sa iyong kasalanan, kailanman hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. Kahit ilang taon pa o bagong taong New Year's resolution, mamatay ka na lamang. Hanggat hindi mo sinampalatayanan ng ginawa ni Kristo sa krus, yun ang mga pag-iiwanan sa inasumpan ng kasalanan, pipilitin mo sa iyong paraan, mag-adye, magdasal, o mag-alay ng bulaklak sa mga rebulto, hindi yan ang makapag-iwalay sa iyong kasalanan. So therefore, hindi mo mababago ang iyong sarili. Then, pang-apat, pang-huli, nakita natin, ang bakas na ito, una ay bakas ng sakripisyo, ikalawa, bakas ng pagkauliran, bakas ng pagbabata. Nasa atin ba yun? Nagsasakripisyo ba tayo? Tayo ba'y nagiging mabuting halimbawa sa ating mga anak? Nadadala ba natin siya dahil nakita nila totoo pananampalataya ng nanay ko? Ha? Nagiging halimbawa ba tayo? Ngayon, tayo ba ay nagbabata? Tayo ba ay nagtitiis sa mga ginagawa ng mga tao sa atin? Nakikita ba ito ng ating pamilya? Pagsabi talaga ng nanay ko, nagtitiis. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung nanay ko eh. Bagamat hindi sa Kristiyano, pero nakita ko yung pagtitiis at pagbabata. That was 1956, I think, na election nun kay Yulo at saka kay Yapot. No? Ngayon, ang sa baryo namin, ang gusto nila si Yapot. Pero ang gusto ng tatay ko at nanay ko, si Yulo. Kaya nung matalo si Yapot, si Yulo nanalo, naging kasabihan sa aming baryo. Yapot, if you do not vote, haligi ibot. Si Yapot daw ang kanyang kandidato, pag hindi ka bumoto sa kanya, haligin yung bubunutin. Eh kami, yung bahay na nabili nanay ko, mismo doon sa lupa ng aming kapitbahay na panay Yapot. Nalaman nila, paano nalaman na ang binuto ng nanay ko sa tatay ko ay si Yulo. Eh natalo si Yapot. Ako na kay kasaduyan, habang ng nanay ko naman, nagbabayo ng bigas.
lusong. Pinunta nagpuputak-putak na lahat yung mga tao, maraming paakal kaysa ganito. Alam niyo, nanay ko, sige, ano ba yun na? Hanggang ilang oras ang binabayo, yung bigas na yun, no? Na binayo, puting-puti na. Durog na durog pati yung iba. Pati iba, pwede nang kainin eh. Siya kabayo. Tinugulat siya, nasabutan siya, pero hindi na binata niya yun. Tiniis niya. Alam mo bakit? Alang-alang sa amin. Bumungutin yung bahay namin eh. Saan kami titira? Pero buti na naman, yung anak ng kapitbahay namin nagpaputok ng baril. Pag hindi kayo tumigil, sunod na putok sa inyo. Doon tumigil. Pero nakita ko ron, yung po yung pagbabata, yung pagtitiis, dahil mayroon siyang naalala ng mga anak saan pumunta. Pero, alam natin, tao lang yan. Pero ang ginawa ng Panginoon na pagbata, pagtiis ng lahat ng kamatayan kahiyan, alang-alang sa'yo, dapat lang din nagawin natin ang bakas na ito. Taglay natin ang bakas na ito na marunong tayo magbata. At hindi lang, pang-apat, ika-apat na bakas ay yung bakas ng pag-aalay. Pag-aalay. Verse 24 to 25. Sabi sa verse 24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, gumaling kayo. Sapagat kayo'y tulad sa mga tupang naniligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Tagapag-alaga ng inyong kaluluwa. Sino yun? Si Kristo. Ang tawag sa kanya? Pastor. Anong ginawa ng pastor? No? Siya mismo nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang mismong katawan upang siya'y mamatay. Nang sa ganon, yung pong paratang na kasalanan sa atin, hindi na may paparating sa impyerno, kundi yung pong hatol ng kasalanan taglay natin, kinuha ni Kristo sa kanyang katawan. Nagbata siya at inalay ang kanyang sarili. Inalay niya. So, si Kristo handang magpakasugat. Handang magpakasugat upang para sa ating kagalingan. Hindi ibig sabihin eh. Sa kanyang mga sugat, tayo po ay gumaling. Hinanda ito. Talagang kinusan ito. Na siya ay masugatan sa spiritual po eh, para sa ating kasalanan, kaligtasan. At sa physical naman, ay para sa ating temporaryo na katawan. Alam natin, marami nagsasabi na ang kamatayan ni Kristo ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa lamang. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang niligtas po ni Kristo sa atin sa magitan ng kanyang pagbata ng kahirapan sa krus ay ang ating buong pagkatao. Remember, sa Genesis chapter 2 verse 7, and the man became a living soul. Yung invisible substance and visible, pinagsama ng Diyos yan, iisa lang tayo. Kung tawag yan, living soul. Pero pagdating sa kamatayan, doon lang naghihiwala yung kaluluwa at spirit, ay kaluluwa at katawan. Kasi may nangyaring kamatayan. So kamatayan means separation. Ngayon, noong si Kristo ay namatay, nagbata sa krus, hindi na yung kaluluwa ang niligtas niya, kundi maging ang ating katawan. Isa na kasi yan. Katawan. Kaya nga, napakalaga po ang katawan natin na dapat ito'y sumasamba. Dapat ito ay kumakain ng pagkain spiritual. At dapat itong ilibing at hindi, ayaw ko hindi ko mas sinasabing sunugin. Na kalayaan yun. Pero according to the Bible, hindi sinusunog ang katawan maliban lang sa mga rebelde. At maliban lamang doon sa mga paghamak ng mga tao sa katawan ni Saul, katawan ni Jonathan, katawan ng kanyang mga anak na sinunog talaga. Bakit? Dahil pinugutan ng ulo, pinagtsap-tsap ang katawan nila Saul at saka ni Jonathan, ibinitin sa kahoy, pinakain sa ibon. Kaya itong mga kamag-anak sa Israel, kinuha nila ito para bigyan ng magandang libingan. At iba, sinunog. Pero alam natin sa iba, may sinusunog na sa Old Testament dahil may ketong. At sila hindi sumasamba sa Diyos. Pero ang totoo, ang katawan dapat nirespeto yan kahit patay na
Katunayan nga, 40 taong pinag-iiyakan ng katawan ng mga tao sa lumang tipan. At ayon sa Jude, mismong ang arkanghel ang nagbantay sa katawan ni Moses dahil gustong kunin ni Satanas ang katawan. Pero pinaglaban ito ni Moses dahil ang katawan kasama yang tinubos ni Kristo at hindi pwedeng kung saan-saan lang. Kaya dapat may respeto kahit sa katawang patay na, dapat may respeto. Para sa akin, ayaw ko magpa-cremate. Okay? Now, marami itong context sa cremation tulad sa Japan. Doon magsisimula ang cremation. Bakit? Wala na pong lugar na paglilibingan. Dahil patong-patong na apartment na yung kanilang libingan. Dahil kinuha ng golf range. Mas mahalaga sa kanila ang golf. Kaya ang ginagawa, sinusunod na lang. At in-apply sa atin dahil mas lesser daw ang gastos. Pero biblically, para sa akin na. Ayaw ko sa ibang mga pastor, sa akin na, dapat iginagalan, nirespeto ang bangkay. At hindi ko sinusunod. Dahil si Kristo namatay sa buo nating pagkatao. Katawan at kaluluwa. Katawan at kaluluwa. At hindi lang yon, nag-alay si Kristo ng kanyang buhay, nagpakasugat siya, hindi lamang alang sa ating kagalingan, kundi alang din sa ating pagkakaisa. Alam nyo, hiwa-hiwalay po ang tao ngayon. Kahit ngayon, may kanya-kanyang paniniwala. Before that, before sa ating panahon, may Muslim, may ganito, may hiwa-hiwalay. Pero sa lumang tipan, sa kanang tipan, mayroon din hiwalay. Iba-ibang paniniwala. Pero pagdating sa totoong mananampalataya, Hudyo at saka mga hintil, hiwalay. Pero dahil kay Kristo, pinag-isa ang bayan na ito. At ganoon din tayo, bilang mga anak ng Diyos, taglay natin ang bakas ni Kristo, dapat din tayong may pag-aalay alang-alang sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. May pagkakaisa. Ang sabi sa verse 25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Mayroon lamang isang pastol, walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang So ano po ang leksyon na ating makuha rito sa bagay na ito? Na bilang Kristiyano, bilang mga inubos ni Kristo, mga sumasampalataya kay Kristo, mayroon lamang iisang buhay na kinalulugan ng Diyos. Nalulugod ng Diyos na tayo magsakripisyo dahil sa katotohanan. Dahil kay Kristo. Masakit na tayo nagsasakripisyo, tinitiis natin ang parusa dahil sa ating kasalanan. Hindi tayo bilanggo, hindi tayo kriminal. Na isang kriminal, ahatulan talaga siya ng kamatayan or life sentence sa kanyang kaso sa kulungan. At sa life sentence na ito, anong ginagawa ng mga bilanggo? Nagtitiis sila. Nagsasakripisyo sila sa loob. Gusto nilang extend pang buhay nila. Ayaw nilang dumating yung araw na yon na sila mamamatay. So what's the use of sacrificing themselves sa loob? Kinuha lang nila, inakulang nila yung parusa ng kanilang kasalanan. Pero kung ikaw ay gumagawa ng katwiran, gumagawa ng kabanalan, gumagawa ng tama, alam-alam sa Diyos at para sa kapwa, kung ikaw'y paratangan at ikaw'y kulong, di ba, mas may karapatang magtiis ka. At mas kinalulugdan ng Diyos ang pagtitiis mo sa gitna ng pagdurusa mo dahil kay Kristo. Kaya itong araw mga kapatid, tsakin natin ang ating mga pagtitiis ngayon ay bunga ng ating pagsunod kay Kristo. Bunga ng tatak o bakas na taglay natin. Kaya tayo nagdurusa, kaya tayo nagtitiis dahil sa ginawa nating kahiyan. Hindi po kalulog-tulog yan.
mas naisip ko pang magdusa dahil sa aking pananampalataya na si Kristo ang natataas sa aking buhay. Di ba rin ako yung lamangan? Di ba rin ako yung alpusan? Handa ako mag-tiis niya dahil ipinaubaya ko sa isang matwid na hukom. Darating ang panahon, mangyayari. Sa ating panahon, hindi kayang tanggapin ng tao yan. Una-una, bakit hindi lang makakaya? Sapagkat sinasabi ng may batas. Salungat yan sa karapatang pantao. Salungat yan sa karapatang binigay ng batas. Kaya pinaglalaban nila, kahit ang aso, pinalo sa labas, gagamitin mo ang animal rights, ipaglalaban. Pero alam natin, sa Bible, ibinigay ng Diyos ang mga hayop para sa ating kapakinabangan. Para pagkain at iba pa. Pero huwag natin ituring na parang tao na para bang may kapakinabangan. Kailanman ang aso, pwedeng turuan, ang mukha rin tao, pero kailanman hindi siya magiging tao. Diba? Kita niyo yung Discovery channel na yung palaka kinakain ng dalag. Ha? At yung dalag kinain din ng barakuda. Barakuda masa. Wala naman siguro. Ibig sabihin, lahat po ng bagay na nilikha ng Diyos ay para sa kinabangan ng iba. Kaya hindi tayo pwedeng kumain ng kapwa-tao. Pinagkalog sa atin, yung mga bagay para sa atin, gawin. Bakit natin paglalaban mo? Ay paglaban natin ay ang ating karapatan bilang isang Kristiyano. At ang paglalaban natin, pag ipaglaban, ay pagsakripisyo. Ikalawa, anong kalawa? Pagsakripisyo, pagkauliran, pagbabata, at pag-aaral. Kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Pwede ba natin simulan yun? Simula na yan? Tayo mo na natin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Sapagkat salita nyo lamang, Panginoon, ang bibigay sa akin ng tamang pananaw sa buhay. Salita nyo lamang, Panginoon, ang bibigay liwanag ng aming ulandas. Nawa po sa liwanag na aming dinalakaran ngayon mula sa iyong kadabuhanan, huwag kaming lumihis sa kaliwa at sa kanan. Kundi patuloy kami lumakad sa liwanag ito hanggang sa aming umaabot ang pinagmula ng liwanag. Walang iba kundi si Kristo sa kanyang kanila. Maraming salamat po, Ama. Nawa gamitin mo ito para sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo at para sa katitibay ng mga nanay kay Kristo. Lahat ng ito ay samang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.